Kadiri! Suma na galing sa bangketa? Baka galing pa nga yan sa paa ng pulubi Sigaw ng sosyal na kasintahan ni Don Elian habang kinukot siyang pinagmamasdan ang batang marungis na nag-aalok ng suman sa kalsada. Ngunit bago pa ito tuluyang maitaboy, napatingin si Elian sa suman at parang binigwasan ng kanyang puso. Isang kagat lang at bumalik ang alaala ng babaeng pinilit niyang limutin, si Teresa. Ganito ang timpla niya. Bulong niya, nanginginig. Napalunok siya ng luha. Stop the car. Buy the most expensive diamond necklace. For my lost daughter. Mainit ang araw sa syudad ng Maynila. At walang patawad ang traffic sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Sa loob ng isang itim na bulletproof limousine, nakaupo ang isang lalaking tila walang pakialam sa paligid. Ang bilyonaryong si Don Elian Romero, suot ang kanyang navy blue Italian suit at mamahaling relo. Abala siya sa pagre-review ng quarterly reports ng kanyang kumpanya sa tablet. Katabi niya ang sosyal na kasintahan niyang si Felina, isang beauty queen turned socialite na abala rin sa pagpo-post ng selfie. Babe, tingnan mo na to. Ang dami kong like sa bagong post natin sa yacht kahapon. Ngiti ni Felina habang inaayos ang highlight ng ilong sa kanyang larawan. Ngunit hindi sumagot si Elian. Mula sa bintana ng limousine napatingin siya sa isang batang babae sa bangketa. Marungis, payat, at may bitbit na basket na puno ng suman na binalot sa dahon ng saging. Nakasuot ito ng lumang t-shirt at kupas na palda. Pinagpapawisan, ngunit matatag ang tindig habang nilalako ang paninda. Suman po, bagong gawa, 21. Ani ng bata habang tinatapatan ng mga bintana ng mga sasakyan. Kadiri, suman galing sa bangketa? Baka galing pa yan sa paa ng pulube. Sigaw ni Felina. Driver, i-roll up mo nga yung bintana. Ngunit bago pa umusad ang sasakyan, itinaas ni Elian ang kamay. Teka lang. Nagkatinginan ng bodyguard at ang driver sa rearview mirror. Sir? Tanong ni Andres, ang pinakamatagal niyang alalay. Tell the driver to stop. Mariing utos ni Elian, sabay tingin ulit sa bata. Hindi niya maintindihan kung bakit pero parang may humahatak sa loob niya. Hindi iyon awa. Hindi rin iyon simpleng curiosity, kundi isang matagal na ang alaala. Bumaba siya mismo ng kotse, ikinagulat ng lahat. Sir, dito na lang po kayo, kami na, sabi ni Andres. Ngunit tinabig ito ni Elian. Nilapitan niya ang bata, na biglang nanlaki ang mga mata sa takot. Kuya, gusto niyo po ng suman? 20 lang isa. Hindi sumagot si Elian. Tahimik niyang kinuha ang isa sa basket at dahan-dahang tinanggal ang balot. Pagkaangat pa lang ng saging na dahon, bumulusok na ang aroma. Malagkit, may hint ng gata at latik, at may kakaibang banayad na tamis na hindi niya malilimutan kailanman. Kinagat niya ang isang peraso. Pagdampi ng lasa sa kanyang dila, parang sinaksak ang kanyang puso ng lumang alaala. Ang una nilang picnic sa tabing dagat. Ang mga gabing tinutulungan niyang gumawa ng suman si Teresa sa karinderya. Ang matamis na halakhak nitong habang sinasabi, sa gata at asukal, doon mo malalaman kung tunay ang puso ng nagluluto. Napasinghap si Elian, napatigil. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Ganito ang timpla niya. Bulong niya. Sir? Tanong ni Andres. Lumapit na rin sa gilid niya. Tumalikod si Elian sa bata at itinakip ang kamay sa bibig. Nanginginig ang katawan niya sa kaba. Hindi sa pagkain, kundi sa alaala. Ano bang nangyayari sa'yo? Inis na tanong ni Felina. Lumabas na rin sa sasakyan. That's just a suman, for God's sake. Bakit ka ba kinikilabutan dyan? Ngunit hindi na siya pinansin ni Elian. Lumingon siyang muli sa bata. Anong pangalan mo, iha? Sumi po. Sinong gumagawa ng suma na yan? Lola ko po, si Lola Menchi.
Nasaan ang nanay mo? Umiling ang bata. Wala po, matagal na po siyang wala. Sabi ni Lola, nasa langit na po siya. Muling namilog ang mga mata ni Elian. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang timpla ng suman, ang pangalan ng bata, ang sinabing wala na ang ina. Lahat ng palatandaan ay tumuturo sa isang posibilidad. Bumalik siya sa limousine. Pagkasakay pa lang, agad niyang binigkas ang utos. Stop the car. Buy the most expensive diamond necklace. Ha? Para kanino? Tanong ni Felina. Kumunot ang noo. Para sa nawawala kong anak. Nagkatinginan ang lahat sa sasakyan. Si Felina ay natigilan at hindi makapaniwala. Si Andres napatingin sa driver na parang nakuryente. Tahimik ang loob ng kotse. Wala ni isa ang umimik. Pero si Elian nakatitig lang sa suman sa kanyang kamay. Habang ang puso niya ay unti-unting binubuhay ng alaala ng babaeng pinilit niyang limutin. Bago naging bilyonaryo si Don Elian Romero, siya ay simpleng lalaki lamang mula sa isang maliit na bayan sa Batangas. Anak siya ng isang istriktong negosyante, si Don Vicente Romero, na may mga palayan, gasolinahan at isang umuusbong na negosyo ng kape. Lumaki si Elian sa loob ng mataas sa pader ng kanilang hasyenda. Laging nakasuot ng plansyadong uniforme. Palaging may kasamang driver at yaya. At palaging pinapaalala kung sino siya. Isang Romero, may dugong pangmayaman. Ngunit kahit gaano kahigpit ang hawak sa kanya ng kanyang ama, hindi ito nakapigil sa puso niyang tumibok sa isang taong hindi karapat-dapat. Si Teresa. Si Teresa ay anak ni Aling Belen, ang masayahing may-ari ng karinderyang paboritong tambayan ng mga estudyante at manggagawa sa bayan. Murang pagkain, masarap ang luto at higit sa lahat, nandoon si Teresa, ang babaeng may palaging ngiti sa labi, kahit pawisan, kahit may gata sa pisngi, kahit minsan ay sumisinghot-singhot pa habang naglilinis ang mesa. Hindi ito kagandahang parang artista, pero may kakaibang ganda ang kanyang mga mata. Madilim, malalim, at puno ng buhay. Una silang nagkakilala nang minsang magtungo si Elian sa karinderya kasama ang kaibigan niyang si Paulo. Subukan natin dito, tol, sabi ni Paulo. Ang lomi ng Batangas nila, ibang klase. Pag-upo pa lamang ni Elian, si Teresa agad ang lumapit. Kuya, anong order niyo? May bagong lutong lomi, tsaka suman na may latek. Suman? Tanong ni Elian. Medyo natawa. Hindi ba't pang merienda lang yon? Nako, kuya, sagot ni Teresa. Sabi ni Mama, ang suman na may pusong niluto, pwedeng kainin kahit kailan. Ngumiti siya noon. Pero hindi niya alam na sa araw na yon, isang damdaming hindi niya inaasahan ang uhugot sa puso ni Elian. Mula sa araw na yon, naging mas madalas na ang pagdalaw ni Elian sa karinderya. Minsan mag-isa, minsan may dahilan, minsan wala pa. Kapag naroon si Teresa, hindi niya maiwasang tumitig. Hanggang isang hapon, naabutan ni Elian si Teresa sa likod ng karinderya. Nagkakalkal ng gata at bigas habang nagsasalin ng malagkit sa dahon ng saging. Pwede bang matutong gumawa niyan? Tanong ni Elian habang dahan-dahang lumapit. Napalingon si Teresa, medyo nabigla. Ikaw? Baka masira lang kamay mo sa kalyo. Nakakapagod ang negosyo, sagot na Elian. Gusto ko rin minsan yung simpleng masaya, katulad nito. Doon nagsimula ang kanilang lihim na pagkakaibigan hanggang sa mauwi sa pagkakamabutihan. Tuwing gabi, patago silang nagkikita. Si Elian suot ang simpleng t-shirt at cap. Si Teresa naman dala ang baong suman at kape. Tahimik silang nagkukwentuhan sa ilalim ng punong mangga sa may ilog. Doon siya unang umamin. Mahal kita, Teresa. Bulong ni Elian isang gabi. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero sigurado ako, ngayon, mahal kita. Hindi naman nagsalita si Teresa agad. Tumulo muna ang luha sa kanyang pisngi bago siya tumango. Mahal din kita. Pero hindi lahat ng pag-ibig ay madali.
Hindi lahat ay pinapalakpakan ng mundo. Nang mabalitaan ni Don Vicente ang tungkol kay Teresa, nagalit ito ng todo. Anak ng taga-karinderya? Hindi mo ba alam ang kahihiyang idudulot niyan sa pamilya natin? Sigaw niya habang pinupukpok ang mesa sa asyenda. Kahihiyan bang magmahal pa? Matapang na tanong naman ni Elian. Hindi ko sinabing pakasalan ko na siya bukas. Pero karapatan ko namang mahalin kung sinong gusto ko. Hanggat ako ang nagpapaikot ng mundong to, ako ang masusunod. Sigaw naman ni Don Vicente. At hindi mo na siya makikitang muli. Kinabukasan, hindi alam ni Teresa kung anong mas masakit. Ang pananahimik ba ni Elian na hindi na bumalik? O ang biglang pagdating ng isang matandang abogado sa karinderya? May dalang sobre at isang offer. Aling Belen, panimula ng abogado. Ang anak ninyo ay inaalok ng halagang 2 milyong piso. Kapalit, lalayuan niya si Elian. Hindi na siya muling lalapit. Wala na. Tapusin na. Ano to? Bayad para kalimutan siya? Tanong ni Teresa na nanginginig na ang boses. Hindi mo na siya makikita, Teresa. Pwede mong gamitin ang pera para sa negosyo ninyo. Para sa sarili mong kinabukasan. Umiyak si Teresa ng gabing yon. Gabi-gabi siyang naghihintay kay Elian. Pero hindi ito dumating. Hindi niya alam kung sinadyang iwasan siya o pinilit lang ito ng ama. Sa huli, tinanggap niya ang alok. Hindi dahil sa pera, kundi dahil naramdaman niyang wala siyang panalo sa laban. Tinapos niya ang relasyon nila. Tumalikod siya, dala ang pusong sugatan. Ngunit may isang bagay siyang hindi napaghandaan. Isang umaga, sumusuka siya sa tabi ng karinderya. Kinumpirma ng doktor ang balita. Buntis ka, Teresa. 2 buwang buntis. Tumigil ang mundo ni Teresa. Gustuhin man niyang sabihin kay Elian ang totoo, hindi niya alam kung paano. Wala siyang address nito sa Maynila. At kung lalapit siya sa hasyenda, baka ipahiya lang siya ni Don Vicente. Kaya nagdesisyon siyang lumuwas ng Maynila. Mag-isa, walang kasamang pamilya, ang tanging bitbit niya lamang ay ang pendant na bigay sa kanya ni Elian at ang buhay na nasa kanyang sinapupunan. Madilim ang langit nang lumuwas si Teresa sa Maynila. Wala siyang bitbit kundi isang lumang backpack. Kaunting ipon mula sa karinderya at ang pendant na iniabot na Elian noong gabing sinabi nito ang mahal kita. Sa ilalim ng punong mangga. Ngunit ang init ng alaalang iyon ay hindi sapat para takpan ang lamig ng realidad. Mag-isa na lamang siya at may batang umaasa sa kanya sa sinapupunan. Sa unang buwan niya sa lungsod, tumira siya sa maliit na paupahan sa may tundo. Siksikan, mainit, at walang sariling palikuran. Pero mas mabuti na yon kaysa bumalik sa bayang puno ng tanong, chismis at alaala. Naghanap siya ng trabaho, kahit anong trabaho. Kahera, tagalinis, tendera, ngunit sa bawat aplikasyon, isang sagot lang ang kanyang natanggap. Buntis ka? Sorry, hindi pwede. Kaya't naisipan niyang gawin na lang ang alam niyang gawin. Magluto. Nagsimula siya sa maliit na palengke sa kanto. Nagbebenta ng suman tuwing umaga. Gawa sa malagkit iyon. Gata ng niyog at latik na siya mismo ang gumagawa mula madaling araw. Pinagtatawanan siya minsan ng ibang tendera. Yan lang bang paninda mo, iha? Suman lang? Dami nang nagtitinda ng ganyan, baka hindi ka kumita. Pero hindi siya natinag. Sa bawat balot ng suman, inilalagay niya ang lahat ng natitirang pagmamahal sa puso niya. Parang para kay Elian ang bawat templa. Sa gata at asukal, doon mo malalaman kung tunay ang puso ng nagluluto. Paulit-ulit sa isip niya ang sariling sinabi noon. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanyang panganganak, wala siyang kasama. Ni hindi niya nasabihan si Aling Belen na siya'y umalis. Si Teresa ay nakalugmok sa maruming sahig ng paupahan habang kumakadyot ang kanyang tiyan sa sakit. Wala siyang pera para sa ospital. Ang mga kapitbahay ay nagkakatinginan lamang. Walang tumulong. Sa isang maliit na community clinic siya dinala ng isang matandang babae, si Lola Menchi. Si Lola Menchi ay isa ring PROMD.
dating katulong ng isang pamilya sa Bulacan. Nang makita niya si Teresa, hindi na siya nagdalawang isip. Tinabihan niya ito buong gabi. Pinupunasan ng pawis. Hinahaplos ang likod at pinapalakas ang loob. Ihinga mo lang yan, anak. Laban lang. Bulong ni Lola Menchi habang lumalakas ang sigaw ni Teresa sa sakit. Isang malakas na sigaw, isang huling kadyot at isinilang si Sumi. Babae siya. Ani ng midwife. Malusog kahit walang ultrasound kita sa lakas ng iyak. Niyakap ni Teresa ang anak. Halos hindi niya maipaliwanag ang damdamin. Mapurol man ang paligid, para sa kanya, iyon ang pinakamaliwanag na sandaling nasaksihan niya sa buong buhay. Sumi, bulong niya. Sumi ang pangalan mo. Kasi kahit sa gitna ng sakit, ikaw ang sumilong sa mundo ko. Ikaw ang suma ng buhay ko. Matamis, kahit mahirap. Ngunit ang kasiyahan ay hindi nagtagal. Sa mga sumunod na linggo, tila unti-unti nang bumibigay ang katawan ni Teresa. Hindi siya gumaling ng husto matapos manganak. Bumaba ang kanyang timbang. Hinihingal siya tuwing maglalakad at palaging inaantok. Ayaw niyang ipa-check up, walang pera, at ayaw niyang iwan si Sumi kahit saglit. Hanggang isang gabi, habang pinapatulog si Sumi, nahulog ang kutsara mula sa kanyang kamay. Nilapitan siya ni Lola Menchi na noon ay madalas nang tumutulong sa kanila. Teresa? Teresa anak, ayos ka lang? Tanong nito, ngunit hindi na siya makasagot. Kinabukasan sa pampublikong ospital ipinag-utos ng doktor ang mga tests. Hindi kinaya ni Teresa ang pulmonyang lumalala. Bago siya tuluyang pumikit, hinawakan niya ang kamay ni Lola Menchi. Lola Menchi, kung sakaling hindi ko kayanin, itaguyod mo si Sumi. Paalagaan mo siya. At kung sakaling dumating ang araw, makita siya ng kanyang ama, sabihin mong mahal ko siya, na hindi ko siya iniwan. Pinili ko lang na mabuhay siya. Umiyak si Lola Menchi sa tabi ng kama. Hindi siya tunay na kaanak. Pero sa panahong yon, naramdaman niyang si Teresa ay isa niya ng anak. Pagkalibing kay Teresa, naiwan si Sumi sa kalinga ni Lola Menchi. Walang birth certificate na naitala. Walang ama na lumapit. Walang kamag-anak na naghanap. Ang tanging naiwan ay isang pendant, isang simpleng kwintas na may ukit sa likod. To my sweet Teresa, forever yours, E. Sa gitna ng maruming mundo ng lungsod, itinaguyod ni Lola Menchi si Sumi sa abot ng kanyang makakaya. Tinuruan niya itong gumawa ng suman, gaya ng tinuro ni Teresa. At sa murang edad, natutong maglako si Sumi para may makain sila sa maghapon. Walang alam si Sumi sa tunay na kwento ng kanyang ina. Wala siyang alaala ng ama. Ang alam lang niya, kapag niluto niya ang suman, parang may bisita siyang hindi niya kilala, pero gustong makita. At sa isang mainit na hapon, habang muli siyang naglalako sa kahabaan ng Rojas Boulevard, dumaan ang itim na limousine. At doon, nagsimula ang pagbabago. Hindi mapakali si Don Elian Romero nang makabalik sila sa mansyon sa Forbes Park. Nakaupo siya sa harap ng grand piano sa kanyang opisina, ngunit hindi niya maigalaw ang daliri sa mga kamay. Parang may tinik na nakabaon sa puso niya. Hindi ito negosyo, hindi ito utang, hindi ito babae. Isa lang itong simpleng suman. Ngunit sa bawat kagat, bumalik sa kanyang timpla ng isang alaala. Isang suman na walang sino man sa mundo na kagaya. Malagkit, pero hindi sobra. May latik na malalim ang caramelization at may kakaibang sipa ng gata na hindi madaling makuha. Ang suman na iyon ay si Teresa. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Andres, ang kanyang ever loyal na bodyguard, habang inilapag ang baso ng tubig sa tabi niya. Hindi, sagot ni Eliam. Matalim ang mga mata. Andres, ipahanap mo sa akin ang batang yan. Gusto ko malaman kung sino siya, saan siya galing, at sinong gumagawa ng suma na yon. Gusto niyo po ba ng background check? CCTV, contact sa mga social worker? Alok ni Andres. Hindi lang basta background check. Gusto ko ng buong kwento. At ibili mo rin siya ng bagong sapatos, bagong damit,
Groceries. Pero huwag mong ipapaalam na galing sa akin. Baka matakot. Kinabukasan, bumalik si Andres sa lugar kung saan nila nakita si Sumi. Nandoon pa rin ang bata. Nakaupo sa karton habang hawak ang basket ng suman. Hi, Iha! Bati ni Andres na nakasuot na ngayon ng simpleng polo at tsinelas. Pwede ba kitang makausap? Bibili po kayo? Tanong ni Sumi bitbit ang ngiting pilit. Oo, pero gusto ko ring malaman kung saan gawa yan. Ang sarap kasi. Napakamot sa batok si Sumi. Lola ko po ang gumagawa. Ako lang po nagbebenta. Doon lang po kami sa may estero sa dulo ng kanto nakatira. Estero? Tanong ni Andres na bahagyang nabigla. Sige, pwede ko bang makita ang lola mo? Nag-alangan si Sumi pero kalaunay tumango rin. Opo, pero masungit po minsan si lola. Kasi po matanda na siya tsaka madalas po siyang sinasakitan ng rheuma. Sumama si Andres sa bata. Tinawid nila ang masisikip na eskinita. Dinaanan ng mga mabahong kanal at narating ang isang tagpi-tagping barong-barong sa tabi ng estero. Doon niya nakita si Lola Menchi. Nakaupo sa lumang silyang gawa sa sako at kawayan. May hawak na tungkod at namumugto ang mga mata. Magandang araw po, bati ni Andres. Ako po si Andoy. Nakatikim po ako ng suma ninyo kahapon. Gusto ko lang pong sabihin na napakasarap po. Ngayon lang po ako nakaramdam ng ganitong panlasa. Wala yan. Gatas at gata lang yan. Sagot naman ni Lola Menchi. Pero salamat. Napansin ni Andres ang isang luma at kupas na larawan sa gilid ng altar. Babaeng may hawak na sanggol. Sa tabi ng larawan nakasabit ang isang pendant na may sulat. Siya po bang nanay ni Sumi? Tanong niya. Oo, sagot ni Lola Menchi. Si Teresa. Pinagdaanan niya ang lahat para sa batang yan. Maagang nawala. Bata pa si Sumi nang mamatay ang kanyang ina. Kaya sa akin siya naiwan. Wala na po ba talaga siyang pamilya sa probinsya? Umiling si Lola Menchi. Wala wala nang bumalik. Ni hindi nga nakilala ni Teresa ang ama ng anak niya sa huling sandali. Pero ang sabi niya sa akin, may ibibigay daw sa kanyang lalaki noon. Tumayo si Lola Menchi at kinuha ang pendant at inabot ito kay Andres. Eto, hindi ko alam kung sino ang sa likod na yan pero sabi niya, ito raw ang paalala sa kanya ng lalaking minahal niya higit pa sa sarili. Bumigat ang dibdib ni Andres habang tinititigan ang pendant. Tumawag siya kay Elian kaagad. Sir, may kailangan po kayo makita. Pagbalik ni Andres sa mansyon, ibinigay niya ang pendant kay Elian. Nang hawakan ito ni Elian, parang tumigil ang mundo. Bawat ukit, bawat gasgas ng pendant, kilalang kilala niya. To my sweet Teresa, forever yours, E. Halos hindi siya makahinga. Si Teresa, bulong niya. Ito ang binigay ko sa kanya bago siya nawala. Sir, sabat ni Andres. Ang bata, si Sumi. May pendant din siyang suot. At sabi ng matanda, anak daw siya ni Teresa. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Elian. Parang biglang nabuksan ng pinto ng isang kwarto sa puso niyang matagal nang nakasara. Anak ni Teresa? At buhay pang bata? Tumayo siya. Ihanda ang sasakyan. Pupuntahan ko sila ngayon din. Pagdating sa barong-barong, bumaba si Elian mula sa kanyang limousine. Lahat ng tao sa paligid ay natigilan. Ang mga batang naglalaro, ang mga naglalabas sa estero, ang mga naglalako ng isda. Lahat ay napatingin sa lalaking may suot na mamahaling coat at sapatos. Si Sumi hawak ang basket ng suman lumapit sa gate ng bahay. Kuya, ikaw po yung bumili kahapon, di ba? Hindi agad nakasagot si Elian. Tinitigan lang niya ang bata. Malalim ang mga mata, mapayat ang pisngi at may pamilyar na korba ang ilong. Ngunit ang pinakakumurot sa kanya ay ang pendant na nakalaylay sa liig ni Sumi. Kambal ng pendant na hawak niya ngayon. Biglang lumabas si Lola Menchi. May tungkod sa kamay. Kayo po bang hinahanap namin? Tahimik si Elian. Nanginginig ang mga kamay niya.
Si Teresa. Minahal ko siya noon. Pinilit ko siyang kalimutan pero hindi pala siya lumayo. Tinalikuran siya ng mundo. At habang unti-unting bumubuo ng koneksyon sa isip niya ang suman, ang pendant, at ang mga mata ng bata, isa lang malinaw. Si Sumi ay hindi lang basta-bastang naglalako ng suman. Isa siya sa mga bagay na iniwan ng pag-ibig na minsan niyang pinabayaan. Hindi mapakali si Elian matapos makalampas sa isang oras mula nang matikman niya ang suman. Ang lasa niyon ay hindi niya matanggal sa isipan. Sa dami ng lutong na subukan niya, mula sa mga Michelin star restaurants hanggang sa mga private chefs sa mga luxury hotel, wala ni isa ang nakalapit sa panlasang iyon. At ang suma na iyon ay isang timpla lang ang katulad kay Teresa. Hanapin mo kung saan nakatira ang bata. Utos na Elian kay Andres, ang kanyang pinakamatagal ng bodyguard at pinagkakatiwalaan. May impormasyon na ako, sir. Sagot ni Andres kinagabihan. Sa Estera daw po ang tirahan nila. Kasama raw ang lola. Wala silang ina. Hindi na nagdalawang isip pa si Elian. Ihanda ang sasakyan. Pupuntahan natin sila. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng usok mula sa ulingan, basang kalsada at makipot na eskinita. Mula sa tinted na bintana ng SUV, pinanood ni Elian ang mundong hindi niya kailanman naranasan. Isang mundong puro siksikan, kalawang at kahirapan. Ngunit ngayon, ito ang daang gusto niyang pasukin. Sa isang sulok naroon ang barong-barong na may bubong na yero at kortinang basahan bilang pinto. Lumapit si Andres at marahang kumatok. Ilang saglit pa, bumukas ang kortina at lumabas ang isang matandang babae. Puti na ang buhok, may tungkod at baka sa mukha ang pagod ng mahabang taon. Po? Tanong ng matanda. Magandang gabi ho, ako po si Andres at ito naman po si Don Elian Romero. Sabay turo sa nakaabang sa likod niya. Napakunot ang noon ng matanda. Romero? Pwede ho ba kaming makausap sandali? Tungkol po ito sa batang nagbebenta ng suman. Si Sumi? Lalong lumalim ang mata ng matanda. Pasok kayo. Sa loob ng barong-barong amoy ni Elian ng gata at malagkit. May palanggana sa gilid, isang malaking kasirola at banig na may dahon ng saging. Sa isang sulok naman nakaupo si Sumi. Marungis pa rin ang damit, ngunit maaliwalas ang muka. Tahimik lang ang bata habang tinititigan si Elian. Wala ni kaunting takot. Ni kaba. Parang may iniisip. Ako po si Elian. Malumanay na sabi ng lalaki. Ikaw ba si Sumi? Tumango ang bata. Opo. Si lola mo raw ang gumagawa ng suman? Opo. Tugon ni Sumi na halos pabulong. Lumapit si Elian sa matanda. Pasensya na ho kung nabulabog namin kayo. Hindi ko lang po talaga mapalampas eh. Ang suman po kasi, may kakaiba itong timpla. At tumigil siya saglit. May naaalala po ako sa aking nakaraan na hindi ko ho makalimutan. Hindi na nagsalita si Lola Menchi. Sa halip, lumakad siya papunta sa isang lumang kahon. Binuksan nito at kinuha ang isang larawan. Inabot niya ito kay Elian. Ito ang nanay ni Sumi, si Teresa. Napatigil sa Elian. Nanginginig ang kamay niya habang tinititigan ang larawan. Si Teresa, nakangiti habang karga ang sanggol. Payat, pagod, pero may liwanag sa mata. Kilala niyo po siya? Tanong ni Menchi. Tumango si Elian. Opo, kami magkasintahan noon. Minahal ko siya noon. Pero isang araw bigla na lang siyang nawala. Napabuntong hininga si Lola Menchi. Ako po si Menchi. Dati akong katulong ng pamilya ni Teresa sa probinsya. Ako na lang ang tumulong sa kanya nang lumuwas siya sa Maynila. Wala siyang ibang kasama. Wala rin siyang ibang sinabi kung bakit siya iniwan ng ama ng bata. Pero sa mga gabi na umiiyak siya habang hawak-hawak ang pendant na yon, alam kong masakit ang pinagdaanan niya. Napatingin si Elian kay Sumi
At doon niya napansin ang pendant na nakalaylay sa leeg ng bata. Sandali lang, bulong niya. Lumapit siya at marahang tinuro ang pendant. Saan mo nakuha yan, iha? Ito po. Ang sabi po ng lola, galing daw po ito kay mama. Lagi niyo pong suot yon bago siya nawala. Hinawakan ni Elian ang pendant. Kambal. Kambal ng pendant na binigay niya kay Teresa noong sila'y magkasintahan. Ang tagiliran nito ay may ukit. To my sweet Teresa, forever yours, E. Halos mawalan siya ng hininga. Walang ibang gumagawa nito. Mahinang sabi niya. Ako ang nagdisenyo niyan. Binigay ko ito kay Teresa ilang buwan bago siya nawala. Tumango si Elian. Hindi lang ito tungkol sa suman. Hindi lang ito alaala. Isa itong koneksyon. Isa itong tulay. Tumulo ang luha ni Lola Menchie. Matagal niya nang pinangarap na makita ng anak niya ang kanyang ama. Hindi niya na nagawa pa. Pero baka ito na ang panahong yun. Napalunok si Elian. Tumingin siyang muli kay Sumi. Sumi, handa ka bang makilala pa ako? Tahimik naman si Sumi at nagkatinginan sila. Hindi ko po alam, sagot ng bata. Pero gusto ko pong malaman, bakit parang kilala ko na po kayo? Tahimik ang gabi sa loob ng barong-barong, tanging ang mahihinang tunog ng estero at mahinang kuliglig ang naririnig. Nakatayo si Don Elian sa sulok ng silid habang pinagmamasdan si Sumi na nakahawak sa isang lumang laruan. Isang munting manikang gawa sa retaso ng tela. Sa tabi niya nakaupo si Lola Menchie habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga mata. Hindi na mapigilan ni Elian ang tanong. Lola Menchie, ano po ba talagang nangyari kay Teresa? At bakit siya nawala? Bakit hindi niya ako binalikan? Napabuntong hininga ang matanda, tsaka tumingin kay Elian. Anak, mahaba-haba itong kwento. Pero kung handa ka makinig, ikukwento ko lahat. Tumango si Elian tsaka umupo sa harap ng matanda. Tila isang anak na naghahanap ng paliwanag ng dahilan ng kasagutan sa matagal ng sakit sa dibdib. Nang mawala si Teresa sa probinsya, wala siyang ibang takbuhan kundi ang Maynila. Doon niya ako muling nakontak. Ako naman matagal nang umalis sa pinagsisilbihan kong pamilya. Nagkataon may kilala ako sa Tondo kaya doon kami tumuloy. Ngunit bakit siya umalis? Hindi niya ba raw ako mahal? Hindi siya tumigil sa pagmamahal sa iyo, Elian. Madiing sagot ni Lola Menchie. Pero pinilit siyang paalisin ng iyong ama. Nilapitan siya ng isang abogado. May bitbit na sobre. May pera. Suhol para layuan ka. Uminit ang tenga ni Elian. Ginawa yan ng aking ama? Oo. Sinabi mismo ni Teresa sa akin. Hindi niya alam kung paano haharap sa'yo. Sobra siyang nasaktan. Pero nung nalaman niyang buntis siya, lalo siyang natakot. Ayaw niyang maging dahilan ng gulo sa pamilya mo. Ayaw niyang masira ka. Kaya tiniis niya ang lahat. Napayuko si Elian at mariing napakapikit habang pinipigil ang panginginig sa kanyang panga. Ang hirap ng dinanas ng anak ko. Patuloy ni Lola Menchie. Walang matinong ospital. Walang regular na check-up. Tanging ang suma ng pinangkabuhayan namin. Minsan halos wala kaming makain. Pero ipinagluluto pa rin niya ng suma ng mga anak sa kalsada. Ganon siya kabuti. Bakit hindi siya humingi ng tulong sa akin? Kahit isang sulat man lang. Tanong ni Elian. Garal-garang tinig. Dahil para sa kanya, tapos na kayo. Akala niya pinili mong manahimik. Akala niya nanindigan ka sa iyong ama. At kung babalik pa siya, baka siya lang ang mapahiya. Hindi mo ba napansin noon? Umiwas ka rin matapos kayong mag-away ng tatay mo. Saglit namang natahimik si Elian. Totoo, nang minsan kinumpronta siya ni Don Vicente, hindi na siya muling tumawid pa sa kalsadang dinaraanan patungo sa karinderya ni Teresa. Sa takot, sa galit,
At sa akalang si Teresa na ang sumuko. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak niya. Pagpapatuloy pa ni Lola Menchie. Sobrang hirap. Wala kaming pera para sa ospital. Isang hilot lang ang tumulong. Ako ang tagabantay niya buong gabi. Sobrang sakit, Elian. Halos hindi ko kayanin na makita siyang sumisigaw sa sakit habang pinipilit iluwal si Sumi. Napalunok si Elian. Hawak-hawak na ngayon ang pendant sa kanyang bulsa. Ang kapareha ng suot ni Sumi. Pagkalabas noon ni Sumi, para siyang may nabuong mundo. Pero hindi rin nagtagal ang saya. Nilagnat siya noon. Hinimatay kinabukasan. Dinala ko na siya sa klinik. Ngunit huli na. Pulmonya raw. At dahil mahina na ang katawan niya mula pa sa pagbubuntis, hindi na siya nakarecover. Hindi man lang niya ako nakausap. Bulong ni Elian, habol ang hininga. Hindi ko man lang siya naabisuhan na mahal ko pa rin siya. Sa huling sandali niya, pinapikit niya ako at pinahawakan sa akin ang pendant na yon. Sabay turo sa suot ni Sumi. Ang sabi niya, sabihin mo sa anak ko na minahal ko siya ng buong buo. At kung sakaling makita ng ama niya ang pendant na to, malalaman niyang kami pa rin ang laman ng puso ko. Hindi na napigilan ni Elian ang pumatak ang luha. Tumayo siya at naglakad papalayo sa mesa. Dumiretso sa labas ang barong-barong. Sumigaw siya. Isang sigaw ng pagsisisi, ng matinding galit. Hindi lamang sa kanyang ama, kundi sa sarili niyang katahimikan. Andres, tawag niya. Sir? Lumapit naman ang tauhan niya. Alamin mo kung buhay pang matanang yon. Kung nasan siya ngayon. Ayoko matapos ang gabing to nang hindi ko siya kinakausap. Si Don Vicente po? Oo. Siyang dahilan kung bakit nawala ng ina ang aking anak. Anak? Tanong ni Andres na bahagyang nagulat. Totoo man o hindi na mahalaga. Hindi ako magpapabaya. Bago pa man mailabas ang katotohanan ng dugo, nararamdaman ko na si Sumi. Anak ko siya. At kahit isang segundo, hindi ko na siya dapat iniwan pa. Habang bumalik sa loob si Elian, nakita niya si Sumi. Nakatingin sa kanya mula sa gilid ng kortina. Ginitian niya ito. Kahit basa pa ang luha ng kanyang pisngi. Lumapit siya sa bata at sa unang pagkakataon, marahang hinawakan ng balikat nito. Iha, patawad ko ngayon lang ako dumating. Pero ngayong nariyan ka sa harap ko, hindi na kita iiwan. Hindi mapakali si Elian habang pauwi siya sa kanyang mansyon mula sa barong-barong ni Sumi. Sa loob ng limousine, nakapikit siya pero hindi matahimik. Habang hinihimas ang pendant sa kanyang palad, muling bumalik sa isip niya ang mukha ni Teresa at ang bawat luhang hindi niya nasalo. Sir, mahina ang tinig ni Andres sa unahan. Gusto niyo po bang dumiretso sa board meeting? Hindi. Mariin ang sagot na Elian. Stop the car. Nagpreno agad ang driver. Tawagan mo si Erica sa jewelry division. Utos niya kay Andres. Sabihin mo bilhin niya ang pinakabagong diamond necklace sa flagship store. Hindi ako hihintayin ng oras. Bayaran agad. Kung may kailangan silang alisin sa display, gawin nila. Para po kanino, sir? Tanong ni Andres. Bagaman alam niya na ang sagot. Tumingin si Elian sa kanya. Mariin ang bawat salita. Para sa nawawala kong anak. Kinabukasan, muling bumalik si Elian sa estero. Kasama niya ang bodyguards. May bitbit na grocery bags, bagong damit, at isang itim na kahon mula sa eksklusibong alahasang kilala lang ng mga alta sosyedad. Muling lumabas si Sumi. Suot ang lumang palda at tsinelas na punit na ang gilid. Nasa gilid lang si Lola Menchie, tahimik na pinagmamasta ng paglapit ni Elian. Sumi! Bati ni Elian. Nakangiti pero baka sa mukha ang kaba. Ngunit hindi sumagot ang bata. Nakatitig lamang ito. Hindi sigurado kung matutuwa ba o matatakot.
May regalo ako para sa'yo, sabi ni Elian habang marahang inilalapit ang kahon. Hindi ko alam kung sapat ito para bumawi sa lahat ng taon na hindi ko na ibigay sa'yo. Pero gusto ko sanang magsimula tayong muli. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay isang napakagarang diamond necklace. Puting ginto, may disenyo ng bituin at puso, at may nakaukit sa gitna ng pendant. Para kay Sumi, para sa akin, ikaw ang pinakamamahal. Nagtinginan ng mga kapitbahay. Si Lola Menchi, hindi siya makapaniwala. Ngunit si Sumi, hindi ngumiti. Para saan po yan? Tanong ng bata. Malamig ang tono. Natigilan sa Elian. Para sa'yo. Kasi gusto kong ipakitang, hindi po ako sanay sa alahas. Putol pa ni Sumi. Hindi rin po ako marunong mag-ingat ng mga ganyan, tsaka hindi po ako sanay na sinusuyo ng kahit sino gamit ang regalo. Natahimik, napahiya si Elian sa harap ng sariling anak. Sumi, lumuhod siya sa harap ng bata. Hindi ito suhol, hindi ito pantakip sa mga taon na nawala. Pero ito ang simbolo ng gusto kong ibalik. Ang oras, ang karapatan mo, at ipakita sa iyong pagmamahal ng isang ama. Tumalikod si Sumi at lumapit kay Lola Menchi. Lola, okay lang po ba kung sumama siya sa atin bukas magtinda ng suman? Kahit hindi siya marunong, okay lang po ba? Ha? Ako? Tanong ni Elian, nagulat. Tumango si Sumi. Gusto ko po munang makita kung marunong kayong magtinda ng suman. Kasi kung totoong mahal mo ang mama ko, dapat alam mo rin kung paano kami nabubuhay. Nangiti si Lola Menchi. Mukhang malapit ka nang mahusgahan doon. Hindi nakasagot si Elian, pero ang puso niya sa kabila ng sakit ng pagtanggi ay bahagyang gumaan. Hindi niya inaasahang tanggapin agad ni Sumi ang lahat ng ito, pero sa isang simpleng hamon, nabigyan siya ng pag-asa. Kinabukasan nagsuot si Elian ng simpleng polo, jeans at cap. Iniwan niya ang bodyguards at sumama sa tindahan. Sa ilalim ng araw, tinulungan siya ni Sumi at Lola Menchi sa pagluluto ng suman, sa pagsalok ng gata at sa pagbitbit ng basket. Pinagpawisan siya, nadumihan ng mamahaling sapatos. Tiningnan siya ng mga tambay na parang bagong salta sa kalsada. At doon niya naranasan ang mundong hindi niya kailanman inintindi noon. Ang mundong kinaya ni Teresa. Ang mundong kinalakhan ng anak niya. Sa gitna ng araw na yon, habang binabalot niya ang suman sa dahon ng saging, lumapit si Sumi. Hindi po kayo marunong magbalot? Sabi ng bata, natatawa. Ngumiti naman si Elian. Unang ngiti niyang totoo sa mahabang panahon. Turuan mo ako. Ngumiti rin si Sumi. Ngiti na tila nagpahiwatig na unti-unti nang bumubukas ang puso niya. Lumipas ang ilang araw simula nang sumama si Elian sa pagtitinda ng suman kasama sina Sumi at Lola Menchi. Hindi na ito isang simpleng kilos ng pakikisama. Ito ay naging pang-araw-araw niya ng panata. Sa bawat gising niya, hindi ang mga board meeting ang una niyang iniisip kundi kung paano niya muling mapapalapit sa batang posibleng bahagi ng kanyang dugo at puso. Ang sarap ng lutong suman ngayon, ha? Biro ni Elian habang hawak ang bagong lutong balot. Mas maraming latik yan. Tip ko lang sa'yo yan. Sagot ni Sumi habang pinupunasan ng pawis sa noo. Nagkatinginan sila. Ngiti, ilang segundong tahimik. Parang may maliit na pader sa pagitan nila na unti-unting nagigiba. Sa tuwing nakikita ni Elian si Sumi, mas lalo niyang napapansin ang mga detalye. Ang hugis ng mata na kahawig ni Teresa, ang pilantik ng pilik mata, ang tikas ng pagkakatayo kahit pagod. May mga ugali ito na tila hango sa kanya. Matigas ang loob, pero may lambot sa puso. Pero sa kabila ng koneksyon, may tanong pa rin na hindi niya mapalampas. Anak ko ba talaga siya? At talaga bang patay na si Teresa? Isang gabi habang nagpapahinga sa barong-barong, tinabihan ni Elian si Lola Menchi sa harap ng lumang electric fan. Lola,
Wala na po ba talaga si Teresa? Tanong niya sa mababang tinig, halos pabulong. Dahan-dahang tumangong matanda. Nakita ko mismo kung paano siya naghirap. Kung paano siya nilagnat ng sunod-sunod. Walang doktor, Elian. Walang perang pambiling gamot. Halos hindi na siya makakilos. At sa huli, kinailangan naming ilibing siya sa pampublikong sementeryo. Walang pangalan. Wala kaming pambayad sa lapida. Pumikit si Elian. Hindi ko alam, Lola. Parang ayoko maniwala. Pero ang totoo, ako ang may kasalanan. Sana nilapitan niya man lang ako. Sana rin. Hinanap ko siya. Hindi madali para kay Teresa magdesisyong lumayo. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil pinili niyang iligtas ka. Oo, tinakasan ka niya. Pero ni minsan hindi ka niya kinalimutan. Sa kabilang sulok ng silid, tahimik na nakikinig si Sumi. Hindi siya nagsasalita, ngunit sa kanyang mata, tila may munting pag-unawa na sa dahilan ng pagkawala ng kanyang ina. At kung bakit hindi niya kailanman naramdaman ang presensya ng ama sa kanyang paglaki. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga suman para sa paninda, nilapitan siya ni Sumi. Kuya Elian, mahinang tawag ng bata. Napalingon siya. Oh, bakit? May tanong po ako. Bakit po kayo bumalik? Bakit ngayon lang? Hindi agad nakasagot si Elian. Tumingin siya sa batang babae at naramdaman niya ang bigat ng bawat salita na dapat niyang sasabihin. Ang totoo, hindi ko alam ang lahat ng sagot eh. Pero ang alam ko, mula nang matikman ko ang suman mo, para akong binigwasan ng nakaraan. May panlasa iyon na kilalang kilala ko. Panlasang gawa ng taong mahal ko. Hinawakan ni Sumi ang basket ng suman sabay tanong, mahal niyo pa rin po ang mama ko? Tumango si Elian kahit mabigat ang loob. Oo, hanggang ngayon. At sa tuwing tinitingnan kita, parang buhay pa siya sa mata mo. Hindi na nagsalita si Sumi pero hindi na rin siya lumayo. Sa halip, tumabi siya kay Elian habang pinupunasan nila ang dahon ng saging. Maliit na sandaling tila walang kahulugan sa mata ng iba. Pero sa kanila, ito na ang umpisa ng isang relasyong unti-unting hinuhubog ng panahon at pag-unawa. Sa kanyang mansyon kinagabihan, habang mag-isa sa opisina, muling binalikan ni Elian ang mga tanong na nagpapagulo sa kanyang isipan. Totoo bang anak ko siya? O baka connection lang ng alaala ng isang babae ang nararamdaman ko? At kung may pag-asa pa, buhay pa nga kaya talaga si Teresa? Maagang gumising si Elian kahit hindi siya nakatulog ng maayos. Magdamag siyang nakatitig sa kisame. Balot ang alinlangan at pag-asa. Ngayon ang araw ng pagpapatunay. Ngayong araw malalaman niya kung totoo ang hinala ng puso niya. Na si Sumi ay hindi lamang isang batang naglalako ng suman sa kalsada, kundi ang bunga ng pagmamahalan nila ni Teresa. Tumawag siya sa isang pribadong pediatric clinic. Sa pamamagitan ng koneksyon at pera, hindi na siya pinahirapan. Discreet ang naging proseso. Walang press, walang dokumentaryong makakakalat. Isinama niya si Sumi at Lola Menchi sa sasakyan at bagamat hindi nila lubos maintindihan kung anong eksaktong mangyayari, pumayag sila sa test. Masakit po ba ito? Tanong ni Sumi habang tinititigan ng sterile na injection kit sa mesa. Sandali lang yan, sagot ng doktor. Kaunting kirot lang. Tahimik naman si Elian habang pinagmamasa ng pagguha ng dugo mula sa maliit na braso ni Sumi. Pinipilit niyang huwag ipakita ang kaba, pero kitang-kita ni Lola Menchi ang pamumula ng kanyang mga mata. Kinuhanan din siya ng dugo. Matapos ang ilang saglit, tinapik siya ng doktor. Ang resulta po nito ay lalabas sa loob ng 2 araw, Mr. Romero. Tumango siya. Pero sa loob-loob niya, kahit ngayon pa lang, alam naman na niya ang sagot. Dumating na nga ang araw ng resulta. Sa harap ng desk ng doktor, tahimik si Elian habang binubuksan ng physician ang sobre. Nanginginig ang kamay niya
narinig niya ang tunog ng sariling tibok ng puso. Mr. Romero, ani ng doktor matapos silipin ang dokumento. Ang resulta ng DNA analysis ay 99.9% probability of paternity. Hindi kumilos si Elian. Hindi agad siya nakapagsalita. Parang tumigil ang oras. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa kanyang alaala ang mukha ni Teresa. Ang tawa nito, ang mga gabing nagkwentuhan sila sa ilalim ng punong mangga, ang mga pangakong hindi natupad. Anak ko si Sumi. Dugo ko siya. Anak siya namin ni Teresa. Dahan-dahan siyang napaluha. Hindi iyak ng panghihinayang, kundi iyak ng katotohanan. Nang wakas, ng pangalawang pagkakataon. Pagka-uwi sa barong-barong agad niyang kinausap si Sumi. Iha, panimula niya. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Umupo si Sumi sa harap niya, kagatang labi at parang nararamdaman na nito kung ano ang sasabihin. Pinagpa-DNA test kita. Diretsong pahayag ni Elian. Hindi dahil hindi ako naniniwala, kundi dahil gusto ko may hawak tayong katibayan. Laban sa mundo, sa duda ng iba, at para na rin sa proteksyon mo. Tumango si Sumi, tahimik lang. Anak kita, Sumi. Totoong anak kita. Ngayon alam na natin ang totoo. Hindi na tayo mangangapa. Hindi naman sumagot si Sumi. Tumayo ito, tumalikod, at marahang lumapit sa pinagsasampayang damit. Ilang sandali pa, nagsalita siya habang nakatalikod. Akala niyo po ba sapat na yon? Na dahil anak niyo ako natapos ng lahat? Nabigla si Elian. Sumi, anong ibig mo sabihin? Humarap si Sumi, diretso ang tingin. Hindi ko naman po ginusto na hanapin kayo. Wala naman po akong hiniling na ganon. At hindi ko rin po alam kung anong pakiramdam ang dapat maramdaman ko ngayon. Pero sigurado po ako, hindi sapat ang dugo. Hindi sapat na pareho tayo ng apelido. Bumigat ang dibdib ni Elian. Alam ko, kaya nga gusto ko makabawi sa'yo. Gusto ko magsimula. Bilang tatay mo. Tatay? Umiling si Sumi. Ang tatay po hindi lang nagbibigay ng regalo. Hindi lang nagbabayad ng ospital. Ang tatay nakikinig, nagtuturo, yumayakap tuwing masama ang loob ng anak niya. Muli natahimik ang paligid. Pasensya ka na, Iha, sabi ni Elian sa mababang tinig. Hindi ko alam kung paano maging ama. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong matutunan. Sa gilid na paluha naman si Lola Menchi. Lumapit siya kay Sumi at hinawakan ito sa balikat. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Elisa Victor from Caraga, Davao Oriental, Lucille De Lima from New Era, Dasmariñas, Cavite, at Aurora Ignacio from Taytay, Rizal. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Anak, minsan lang dumarating yung pagkakataon. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas pero ngayong alam na natin ang katotohanan, baka ito nang simula ng bagong pamilya mo. Tumingin si Sumi kay Elian. Hindi pa ito ngumiti, pero unti-unting lumapit at ibinaba ang kamay niya sa palad ng lalaki. Hindi ko po kayo matatawag pang tatay sa ngayon, pero pwede niyo po akong samahan na magtinda ng suman bukas. Ngumiti si Elian na may luha sa mata. Magiging karangalan ko yun, anak.
Sa isang marangyang opisina sa taas ng Romero Group Tower, tahimik na nakaupo si Sabrina Ramos habang iniikot ang isang baso ng alak sa kamay. Mula sa salaming pader ng kanyang opisina, tanaw niya ang syudad ng Maynila. Mataas, magulo, at tila'y puno ng mga taong walang alam sa salitang karapatan, gaya ng batang si Sumi. Anak daw ng tsuhin ko. Mahinang bulong ni Sabrina. Baka sa mukha ang pangungutya. Batang galing sa estero? Kakalabanin ako? Ako na buong buhay pinaghirapan ang posisyon ko sa kumpanyang to? Si Sabrina ay anak ni Clarita, ang matagal ng kabit ni Don Vicente Romero, ang ama ni Elian. Bagamat hindi siya legal na kinilala, inalagaan siya ni Don Vicente bilang anak sa labas. Tinustusan ang pag-aaral niya sa abroad. Binigyan ng posisyon sa kumpanya at halos isinulong na rin bilang future successor. Lalo na't walang anak si Elian sa mata ng publiko. Pero nabago ang ihip ng hangin. May batang biglang lumitaw. Sabi ni Sabrina sa sarili habang tinititigan ng folder sa harap niya. Nakalagay roon ang mga larawang kuha ng mga investigator na lihim niyang pinadala upang manmanan si Elian. Larawan niyo ni Sumi. Larawan ng barong-barong. Larawan ni Elian na nakaupo sa bangketa habang nag-aalok ng suman. Sa mata ni Sabrina, ito ay hindi kwento ng pagmamahal, kundi isang banta sa trono. Biglang pumukas ang pinto ng opisina. Si George, ang sekretong matagal nang sunod-sunuran kay Sabrina, ay pumasok. Ma'am, may leak po sa press. May rumor na lumabas na raw ang personal assistant ni Sir Elian. Galing daw siya sa estero at may batang dinadalang babae tuwing tanghali. Wala pa pong pangalan pero sinasabing anak daw niya. Napangisi si Sabrina. Perfect timing. Ma'am, tawagan mo yung PR agency. Magpo-organize tayo ng charity ball para sa Romero Foundation. Gusto kong imbitado ang press at siguraduhin mong makakarating ang batang yan. Bibigyan natin siya ng ingranding pagsalubong. Nagkibit balikat si George. Para po saan yun, ma'am? Tatawagin natin siyang special guest. Pero sa totoo lang, sabay kagat sa kanyang labi si Sabrina. Gusto ko siyang ipahiya sa mismong harap ng alta sosyedad. Gusto kong makita kung paanong lalambot ang loob ni Elian kapag nilampasok ko ang batang pinoprotektahan niya. Samantala sa estero, hindi alam ni Sumi ang nagbabantang panganib. Kuya Elian, totoo po ba may invitation kayo para sa malaking event? Tanong ni Sumi habang hawak ang sulat na inaabot ng courier. Oo, sagot ni Elian. Annual charity ball ng Romero Foundation. Parang selebrasyon yun ng mga proyekto ng kumpanya. At gusto kong isama ka, Sumi. Nako, hindi po ba ako mapapahiya doon? Tanong ni Lola Menchi. Mga milyonaryo at sosyal lang nandoon. Ngumiti si Elian. Wala pong mahirap sa mata ng may dignidad. Hindi naman ito tungkol sa itsura. Tungkol ito sa kung sino at anong meron sa puso mo. Ngunit sa kabilang dako ng syudad, si Sabrina ay abala sa mas malimuot na plano. Nagpadala siya ng mamahaling gown kay Sumi. Kulay pink, may mala prinsesang palda at perlas sa kwelyo. Ngunit may kapalit. Sabihin mo, utos si Sabrina sa designer na pinasunod niya. Gawing masikip yung gown sa bewang at lagyan ng tag na Peking brand. Gusto kong pagtawanan siya kapag nalaglag ang strap habang nasa harap siya ng kamera. Opo, ma'am. Hindi pa natatapos ang kanyang plano, kinausap niya ng ilang media influencers na kilala sa pangkokomentaryo sa social media. Bigyan niyo ako ng coverage sa charity ball, ani Sabrina. Gusto ko may mga taong magtanong, totoo bang anak siya ng Romero? Mukha ba siyang tagapagmana? Isang influencer ang tumawa. Sobrang luto naman ang content yan, ma'am. Viral agad yan. Tama, sagot ni Sabrina. At kapag nabahira ng kahihiyan ng batang yon, babawiin ni Elian ang lahat ng suporta. Malilito siya. At sa huli, ako pa rin ang tatanghaling karapat-dapat. Tumawa siya. Malamig, mapait, mapanganib.
Habang naghahanda sina Sumi at Elian sa paparating na gabi, wala silang kaalam-alam na sa bawat sulyap ng kamera, sa bawat bulong ng alta sosyedad, may pares ang matang mapanlait na nag-aabang ng kanilang pagdadapa. Isang batang lumaki sa bangketa, laban sa babaeng lumaki sa likod ng kortina ng yaman. Ngunit may pusong binulok ng inggit. At sa susunod na kabanata, hindi lamang pangalan ng isusugal, kundi dangal at pagkatao. Ang Romero Foundation Charity Ball ay taunang selebrasyon na dinadaluhan ng mga pinakamakapangyarihan at pinakamayayamang personalidad sa bansa. Sa gabing yon, punong-puno ang ballroom ng 5-star hotel. Sa gitna ng chandelier na kumikislap at mga violinist na tumutugtog ng klasikong awitin. Isa-isang nagsidatingan ng mga panauhin, suot ang kani-kanilang pinakamag-arang kasuotan. Ngunit may isang usap-usapan na umuugong sa loob ng silid. Darating daw ang anak ni Elian Romero. Yung batang vendor daw ng suman. Yung anak sa bangketa. Naku, parang teleserye. Tila sabik ang mga mata ng mga alta sosyedad sa isang drama na inaasahan nilang matatapos sa kahihiyan. Sa likod ng ballroom nakatayo si Sabrina. Suot ang pulang gown na disenyado ng sikat na Parisian couture. Hawak ang isang flute ng champagne, ngumiti siya nang marinig ang mga usapan. Perfect, bulong niya sa sarili. Hayaan mong maranasan ng batang yun ang mundo ng mga tunay na may dugo titulo. Samantala sa labas ng venue, dumating si Elian na naka-black tuxedo. Kasama niya naman si Sumi, suot ang pink na gown na ipinadala ni Sabrina. Medyo mahigpit lang pong kaunti sa bewang, bulong ni Sumi habang pinipilit isuot ng maayos ang gown sa sasakyan. Nag-aalalang tumingin naman si Elian. Gusto mo bang palitan natin? Umiling naman si Sumi. Kaya ko po to. Practice ko naman po to, diba? Tumango si Elian at yumiti. Hindi alam ni Sumi na sa loob ng 3 linggo, lihim na siyang pinaturo ni Elian sa mga top etiquette coaches at vocal trainers. Gusto niyang tiyaking kapag dumating na ang araw ng pagharap sa lipunan, hindi ikakahiya ni Sumi ang sarili. At higit sa lahat, hindi siya ikakahiya ni Elian. Pagpasok sa ballroom, lahat ng ulo ay lumingon. Si Elian Romero, ang CEO ng Romero Group, ay dumating na. At sa kanyang tabi, isang batang babae, morena, payat, hindi pamilyar sa karamihan. Ngunit may tindig na tuwid, mga mata na kalmado at may bitbit na kumpiyansa na hindi basta-bastang matitinag. Siya ba yun? Bulong na isang bisita. Yan ba yung anak? Mukha pa ring squatter. Parang peke nga yung gown niya. Sa kabilang bahagi naman ng ballroom, si Sabrina ay halos hindi maitago ang ngisi. Sinulya pa ng ilang taga-media at influencer na binayaran niyang tanungin at batikusin si Sumi. Miss Sumi! Bati ng isang vlogger hawak ang mic. Totoo bang galing ka sa estero? Anong feeling na suot mo yan? Parang hindi kasya, no? May nagtatawanan. Isang matandang babae mula sa business elite ang napailing. Pero nananatiling tahimik si Sumi, tumingin siya kay Elian at tumango ang lalaki. Hudyat na wag siyang matakot. Huminga si Sumi ng malalim, tumingin sa mga press. At sa halip na sumagot, tumayo siya sa gitna ng stage, kung saan may nakaabang na mikropono. Nagulat ang lahat. Pwede po ba akong kumanta ng awitin ng aking nanay? Tanong niya sa host. Medyo nawala sa hulog ang MC, pero sumang-ayon na rin. Sige po, the stage is yours. Tumahimik ang buong ballroom. Sa unang nota pa lang ng piano, umalingaw-ngaw na ang boses ni Sumi. Malambing, malinis. Umabot sa tono na hindi inaasahan ng sinuman. Ang kanyang tinig ay tila sinanay ng profesional, ngunit mas malamig pa roon. May damdamin, may sakit, may pag-asang ramdam sa bawat salitang binigkas. Kahit saan man ako mapunta, ikaw ang gabay, ikaw ang alaala. Nagkatinginan ng mga tao. Ang ganda ng boses niya. Parang pro. Aba, hindi ko in-expect yun ah. Napakagatlabi si Sabrina. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari.
Sa halip na mapahiya si Sumi, siya pa ang tinutukan ng mga mata dahil siya lang ang hindi pumapalakpak. Matapos ang kanta ay tumahimik si Sumi, ngunit tumayo ang press. Ang mga taong kanina ay nagdududa, ngayon ay humanga na. Isang matandang board of director ang lumapit kay Elian. "She has your fire, Elian, but she sings like someone who's meant to lead." Ngumiti si Elian. Hinawakan ang kamay ni Sumi at sinabi, "Hindi mahalaga kung saan ka galing. Ang mahalaga kung paano mo ipapakita ang tunay mong halaga." Sa unang pagkakataon, kinilala ng maraming naroon si Sumi. Hindi bilang anak ng vendor, kundi bilang isang batang may karapatan at may pangalan. Tahimik ang ballroom ng Romero Foundation Charity Ball pagkatapos ng emosyonal na pagtatanghal ni Sumi. Sa mga ilang segundo ng katahimikan, parang huminto ang mundo. Walang nakagalaw, walang bumulong. Tanging ang tinig ng batang minsang minamaliit bilang anak ng bangketa ang umalingaw-ngaw sa puso ng lahat. Si Sumi nakatayo pa rin sa entablado, nakaawang ang labi. Baka sa mata ang kaba, pero hindi siya umiyak, hindi siya umatras. Sa halip tumango siya bilang muling pagbibigay galang sa alaala ng kanyang ina. Pagkatapos ng ilang saglit, isang palakpak, sumunod ang dalawa. Hanggang buong bulwagan ay sabay-sabay na nagsipalakpakan. Tumayo ang press at ilang VIPs ay napaluha. Ang tinig niya, hindi lang basta galing sa training, galing talaga sa puso. Bulong ng isang matandang businesswoman. Ang galing niyang magdala ng sarili, ano? Dagdag pa ng isang editor ng fashion magazine. At akala ko kanina mapapahiya lang siya rito. Sa gitna ng lahat ng ito, si Sabrina ay nakatitig lamang. Hindi siya makapaniwala sa pagbaliktad ng eksena. Dahan-dahan siyang lumunok. Hawak ang champagne glass na kanina pa nanginginig sa kanyang kamay. Parang siya ang nakasabit sa kahihiyan. Hindi ang batang gusto niyang pabagsakin sana. Napatingin siya kay Elian na ngayon ay paakyat na ng entablado. Nang makarating ito sa tabi ni Sumi, hindi na ito nagdalawang isip. Hinawakan niya ang mikropono. "Salamat po sa lahat ng narito ngayong gabi," panimula ni Elian. "Ngunit hayaan niyo po muna akong gamitin ko ang pagkakataong ito para sabihin ang isang katotohanang matagal ko nang dapat inamin." Lumingon siya kay Sumi tapos sa buong audience. Ang batang ito, ang batang pinagtatawanan, hinusgahan at pilit pinahiya ngayong gabi. Pinapakilala ko ay ang aking anak. Siya ang anak ko sa babaeng pinakamamahal ko. At siya rin ang magiging tagapagmana ko sa Romero Group. Nagkagulo ang bulwagan. Ang ibang bisita ay napatakip sa bibig. Ang press ay nagsimulang kumuha ng larawan. Flash dito, flash doon. Ngunit si Sumi, tahimik lamang. Nakatitig sa ama niya ngayon ay buong tapang na ipinagtatanggol siya. Hindi niya kailangan ng palakpakan para patunayan ang sarili niya. Patuloy na Elian. Ang batang lumaki sa hirap, ngunit buo ang dignidad. Iyon, ang tunay kong pamana. Tumayo naman si Lola Menchi sa gitna ng mga bisita. May hawak siyang lumang pendant. Ang una niyang naisalba mula sa kahon ni Teresa. Itinaas niya iyon sabay sigaw ng, "Para sa batang lumaki sa alaala ng kanyang ina. Ito ang araw ng tagumpay mo." Lumapit siya sa entablado. Isinabit ang pendant sa leeg ni Sumi. "Binigay ito ng mama mo para sa araw na makilala ka ng buong mundo." Hindi na napigilan ni Sumi ang luha. Yumakap siya kay Lola Menchi, pagkatapos ay kay Elian. Sa wakas, hindi na siya hawak lang ng pangalan. Siya na mismo ang kwento. Sa kabilang sulok ng ballroom, si Sabrina ay dahan-dahang umatras. Tinanggal niya ang pulsera sa kamay. Tumalikod, tahimik na lumabas ng venue. Suot ang pulang gown na ngayon tila dumudugo sa bigat ng kanyang pagkatalo. Pagkalipas ng ilang oras, habang nakaupo sa veranda ng hotel, magkasamang nagkakape sina Elian at Sumi. Suot pa rin ni Sumi ang pendant ni Teresa. Ngunit ngayon ay hindi na ito lihim, kundi simbolo ng pag-aangkin ng kanyang pagkatao.
Bakit mo ako pinaglaban? Tanong ni Sumi habang tinititigan ng mga ilaw ng syudad. Dahil ayoko nang maulit ang pagkakamali ko kay Teresa. Noon pinabayaan ko siya. Iniwan. Ngayon hindi na ako aalis. Di ko naman po kailangan ng yaman, sabi ni Sumi. Kailangan ko lang ng tahanan. Ngumiti si Elian. Hindi mo kailangan pumili. Ngayon makakamtan mo ang parehong bagay. Dahil ito na ang simula ng bagong paglalakbay natin. Hindi dahil sa apelido natin, kundi dahil sa pagmamahalan natin. Mainit ang araw sa loob ng Romero Mansion. Pero tila may kakaibang lamig sa hangin. Sa sala, si Sumi ay nakaupo sa harap ng malaking portrait ni Elian. Habang si Elian naman ay nasa kabilang bahagi ng bahay. Kausap ang legal team tungkol sa pag-update ng kanyang will. Ngayon ay kinikilala na niya si Sumi bilang lehitimong tagapagmana. Bigla isang kaguluhan ang narinig sa may gate. Sir Elian, may babae hong gusto makapasok, wala sa listahan. Sigaw ng isa sa mga security guard. Sabihin mong bumalik na lang siya, sagot ng isa pa. Ngunit isang matandang babae mula sa staff ang lumapit. Sir, sa palagay ko kailangan niyo itong makita. Hindi na nagdalawang isip si Elian, lumabas siya ng bahay. Sinundan ng dalawang alalay at doon niya nakita ang isang babaeng naka-wheelchair. Tinutulak ang isang caregiver na may suot na uniforme mula sa isang kilalang foundation na tumutulong sa mga coma survivors. Maputla ang babae, payat. May peklat sa noo at hindi makatingin ng diretsyo. Ngunit nang dumako ang kanyang kamay sa bulsa ng cardigan at dahan-dahang inilabas ang isang lumang larawan, parang binagsakan si Elian ng langit at lupa. Larawan niya at ni Teresa. Larawan na ipinakuha nila noon sa lumang photo booth sa bayan. Nakaitim si Elian. Naka-checkered na blouse naman si Teresa. Parehong ngumiti habang magkahawak ang kanilang noo. Teresa? Bulong ni Elian. Halos hindi na makagalaw. Nagkatingin na ng mga tauhan ni Elian. Si Sumi narinig ang pangalan mula sa loob ng bahay. Agad na lumabas. Pagkatapat niya sa babae sa wheelchair, hindi niya maipaliwanag kung bakit parang hinila ang kanyang puso sa isang hindi maipaliwanag na damdamin. Kuya, sino siya? Tanong ni Sumi na nanginginig ang tinig. Hindi agad nakasagot si Elian. Lumapit siya sa babae. Lumuhod sa harap nito. Teresa, ikaw ba talaga to? Basag ang tinig niya. Nangilid ang luha. Tumulo ang luha ng babae. Hindi siya nagsalita, pero tumango. Marahang tinuro ang larawan, tsaka tinapat sa dibdib. Mahal, bulong niya. Mahina, ngunit malinaw. Napaiyak sa Elian. Yumakap siya sa babae. Maingat na para bang natatakot siyang magising sa isang panaginip. Akala ko wala ka na. Akala ko wala na akong pagkakataon, Teresa. Patawarin mo ako. Sabi niya habang humahagulhol. Si Sumi naman ay hindi makagalaw. Pinagmamasdan niya ang babae sa wheelchair. Ang mga matang parang salamin ng sarili niyang mata. Ang hugis ng mukha, ang ngiting pilit pa ring lumilitaw kahit hindi kompleto ang ekspresyon. Lola, tawag ni Sumi kay Lola Menchi na ngayon ay lumabas na rin. Siya ba si Mama? Tumango si Lola Menchi, nanginginig. Oo anak, si Teresa, buhay siya. Lumapit si Sumi sa kanyang ina, dahan-dahang lumuhod sa harap. Hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin, pero hinawakan niyang kamay ng babae. Ma, mahina niyang bulong. Ako po si Sumi. Biglang tumulo ang luha ni Teresa. Para bang sa bawat patak nito ay nalusaw ang 9 na taong pagkalimot. Inilapit niya ang isa pang kamay sa buhok ni Sumi. Hinaplos ito kahit mahina. Sa loob ng mansyon, pinulong ni Elian ang kanyang mga doktor at legal advisor. Ayon sa caregiver na kasama ni Teresa, natagpuan raw ito ng isang foundation sa Pampanga. 8 taon na ang nakakaraan. Isang babaeng sugatan at walang pagkakakilanlan. Inanod sa ilog pagkatapos ng matinding pagbaha. Dinala sa ospital,
Nakoma ng ilang linggo at nang magising ay wala ng memorya ng nakaraan. Paano hindi namin siya nahanap noon? Tanong ni Elian sa sarili. Galit sa sistemang hindi nakakita sa taong pinapahanap niya. Ilang ulit namin sinubukang ilathara ang larawan niya. Paliwanag ng caregiver. Pero dahil walang pangalan, walang kamag-anak at tahimik lang siya, hindi namin siya maiugnay kanino man. Si Elian ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Teresa. Hawak ang kanyang kamay. Si Sumi naman ay nasa gilid ng kama. Habang si Lola Menchi ay tahimik na nagdarasal sa sulok. Sa pagbalik ni Teresa, hindi lang alaala ang nabuhay. Nabuksan din ang sugat na matagal nang tinakpan ng pagtanggap at pagpapaubaya. Kinagabihan habang natutulog si Teresa sa guest room, kinausap ni Sumi si Elian sa veranda ng mansyon. Kuya, Papa, bulong niya at nahihiyang umiti. Napatingin si Elian at halos mapaluha. Ngayon na siya tinawag ni Sumi ng Papa. Mahal mo pa rin po ba si Mama? Tanong ng bata. Walang araw na hindi ko siya minahal, anak. At ngayon, bibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos para ipakita iyon. Araw-araw. Ngumiti naman si Sumi. Hindi ko po siya maalala, pero pakiramdam ko, buo na kami. Niyakap ni Elian ang anak. Tama ka. Hindi lang buo, kundi mas matibay pa. Tahimik ang gabi sa Romero Mansion. Sa isang silid ay may malalambot na kortina at bagong pintura. Nakahiga si Teresa sa kama habang tinititigan ng kisame. Hindi pa siya ganap na nakakapagsalita, ngunit unti-unti nang bumabalik ang liwanag sa kanyang mata. Parang gising mula sa mahabang pangungot. Sa gilid ng kama, si Elian ay nakaupo. Hawak-hawak ang kamay ni Teresa. Hawak din niya ang lumang larawan nilang dalawa na dinala nito sa kanyang unang pagdating. Naaalala mo na ba ako? Tanong niya, halos pabulong. Tiningnan siya ni Teresa. Muli niyang tiningnan ang larawan, tsaka tumango. Bagamat may bakas pa rin ang pagkalito sa kanyang muka. Si Elian? Mahina niyang sabi, putol-putol ang tinig. Ikaw ang nagluto ng sinangag sa ilog? Napaluha si Elian sa narinig. Maliit na alaala, ngunit sapat na para mapatunayan na bumalik na si Teresa. Teresa, bumalik ka na. Andito na ako at hindi na kita pakakawalan. Bulong niya habang hinahalikan ng kamay nito. Sa kabilang silid, si Sumi ay nakaupo sa study area. Nag-aaral ng bagong recipe ng suma na pinaplanong ilunsad para sa isang school bazaar. Ngunit hindi siya mapakali. Ilang beses siya nang sinubukang lumapit sa kanyang ina, ngunit parang may nakaharang pa sa pagitan nila. Takot. Takot na baka hindi siya makilala o baka hindi sapat ang sarili niya para matawag na anak. Lumapit naman si Lola Menchi. Anak, matagal ka nang gustong makita ng mama mo, pero mas takot siya kaysa sa'yo. Kasi pakiramdam niya, iniwan ka niya. Pero hindi naman niya yung ginusto, diba, Lola? Tanong ni Sumi. Hindi, sagot ng matanda. Nilabanan niya ang mundo para sa'yo. At kahit wala siyang boses ngayon, sinisigaw ng puso niya na gusto kanyang makasama. Kinabukasan, sinamahan ni Elian si Teresa sa garden ng mansyon. Doon habang tinutulak ang wheelchair nito, sinikap niyang palitan ang katahimikan ng alaala. Dito ako minsang umiyak ng husto nang hindi kita mahanap, kwento niya. At dito rin tayo unang magsisimula ulit. Lumapit si Sumi, may dalang tray ng suman at salabat. Maingat niyang inilapag ito sa mesa. Ma, niluto ko to, gaya ng luto ni Lola. Gaya ng gusto mo raw dati. Mahina niyang sabi. Tinitigan ni Teresa ang suman. Unti-unting umangat ang kamay nito at hinaplos ang dahon ng saging na bumalot sa malagpit. Tila isang pag-alala ng damdamin. Hindi lang ng memorya. Pagkatapos tiningnan siya ni Sumi. May luha sa gilid ng mata ni Teresa. Iniangat niya ang kamay at inaabot ang pisngi ng anak. Anak,
Mahinahong pabulong. Hindi na nakapagpigil si Sumi. Yumuko siya at niyakap ang ina. Humagulhol siya, habang pilit pinipigil ang pagsabog ng damdamin. Ma, andito na po ako. Hindi ako galit. Wala po akong hinahanap na paliwanag. Gusto ko lang na makasama kayo. Niyakap siya ni Teresa. Mahigpit kahit mahina. At sa gitna ng yakap na yon, para bang ang 9 na taong nawala sa kanila ay unti-unti na ibabalik. Hindi sa salita, kundi sa tibok ng puso. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang gumagaling si Teresa. Bagamat hindi pa buo ang kanyang alaala, mas malinaw na ang kanyang mga kilos at pagkilala. Mas madalas na siyang ngumiti, lalo na sa tuwing kasama si Sumi. Nagplano si Elian ng isang maliit na salo-salo para sa kanila sa likod bahay. Doon nagsama-sama sila bilang isang pamilya. Si Lola Menchi, si Elian, Sumi at si Teresa. Ma, sambit ni Sumi habang inaamot ang kamay ng ina. Sana po, kahit dahan-dahan pwede tayong mag-umpisa ulit. Hindi ko po kailangan ng perpektong ina. Kailangan ko lang po ng ina na nandito. Tumango si Teresa. Hinaplos niya ang buhok ni Sumi tsaka tumingin kay Elian. Ipapaayos kong lumang bahay natin sa probinsya. Yung sa tabi ng punong mangga. Ani ni Elian. Gusto kong buuin muli ang bawat alaala natin. Hindi para kalimutan ang sakit, kundi para ayusin ito. Pagaling ka lang, Teresa. Dagdag pa ni Lola Menchi. Ipakita mong kaya mong maghilom. Dahil dito hindi ka nila kailanman iiwan. Sa gabing yon, habang natutulog si Sumi sa tabi ng kanyang ina, hawak niya pa ang pendant na matagal niya nang tinitingnan sa salamin. Ma, bulong niya. Ngayong alam ko na kung sino talaga ako. Hindi ko na kailangang patunayan pa sa mundo kasi sa puso ko, sapat na anak mo ko. At sa unang pagkakataon, kahit walang salita, ngumiti si Teresa habang natutulog. Mainit ang liwanag ng mga kamera. Nakalinyang mga mamahayag mula sa iba't ibang media outlet, telebisyon, broadsheet at online platforms. Sa gitna ng engrandeng function hall ng Romero Group ay nakatayo si Elian Romero. Suot ang simpleng gray suit, walang korbata, sa kanyang likod ay isang malaking LED screen na may nakasulat. Pagkilala, pagpapatawad, pagsisimula. Sa mga unang sandali wala pa nagsasalita. Tanging ang tila hindi makahingang katahimikan ng mga tao ang maririnig. Hanggang sa humakbang si Elian sa harap ng mikropono. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya. Alam kong marami sa inyo nagtatanong. Maraming haka-haka. Maraming bulong-bulungan. Kaya narito ako ngayon. Hindi bilang CEO kundi bilang ama. At bilang lalaking may pagkukulang. Nagkatinginan ng mga reporter. Ang iba'y handa na ang ballpen at recorder. Ang batang nakilala ninyo bilang nagbibinta ng suman sa kalye, siya si Sumi. Isang batang lumaki sa tabi ng estero. May kasamang matandang babae. At tila walang pamilyang kikilala sa kanya. Napahigpit ang hawak na Elian sa podium. Siya pala ay bunga ng pagmamahala namin ni Teresa Alonzo, ang babaeng minsan kong minahal ng buo at minsan ko ring pinabayaan. May mga gasp sa crowd. Ang mga taong kilala si Elian bilang malamig, maayos at maimpluwensyang negosyante, ngayon ay nakikita ang isang bersyon niya na halos hindi nila makilala, taong puno ng emosyon at pagsisisi. Inilihim ko ito hindi dahil ikinakahiya ko si Sumi, kundi dahil sa takot. Takot na malaman ng mundo ang isang katotohanan na ako mismo ay nahirapang harapin. Na minsan, mas pinili kong manahimik kaysa ipaglaban ng pagmamahal. At dahil sa katahimikan kong yan, isang batang lumaki ng walang ama at isang ina ang naghirap na mag-isa. Nagsilabasan ng luha sa mga mata ng ilang bisita. Tumayo si Sumi sa gilid ng entablado, suot ang simpleng puting bestida kasama si Teresa na nakaupo sa wheelchair. Tahimik lang silang nakikinig. Inuulit ko, si Sumi,
ay anak ko. At hindi lang siya basta anak. Siya ay karapat-dapat. Karapat-dapat mahalin, karapat-dapat na igalang. At higit sa lahat, karapat-dapat kilalanin bilang isang Romero. Pumalakpak ang ilang audience, ang iba na may lumuluha. Ibinigay ko ang lahat ng kayamanan ko sa mundo. Sa mga gusali, negosyo, pangalan. Pero may isang bagay akong hindi naibigay sa tamang oras. Ang karapat-dapat na pagkilala sa aking anak. Kaya simula ngayong araw, pinapahayag ko sa harap ng publiko, sa harap ng board of directors at sa harap ng aking sariling konsensya. Huminga siya ng malalim. Na si Sumi Alonzo Romero, ang opisyal at legal kong tagapagmana. Mula sa araw na ito, kalahati ng shares ko sa Romero Group ay ililipat na sa kanya. Hindi bilang pabor, hindi bilang pamalit, kundi bilang simbolo ng tiwala at pagmamahal. Tumayo ang press, tumunog ang mga kamera. Ang iba ay hindi pa makapaniwala. Si Sabrina na nandoon rin ay nakaupo sa dulo ng hall. Tahimik lang siya, nakatungo. Wala na ang dating tikas, wala na rin ang galit. Ang naiwan sa kanya ay bigat ng pagkatalo at katotohanang hindi niya kayang tumbasan ng isang batang may purong intensyon at puso. Matapos ang naging pahayag, lumapit si Elian kina Sumi at Teresa. Sa harap ng lahat ng ito, Teresa, patubarin mo ako. Bulong niya. Tumango naman si Teresa. Mahina pa rin ang boses, ngunit malinaw na. Ang puso ko ay hindi mo kailanman nawala. Pahinga na ang lahat ng sakit, Elian. Yumakap si Elian kay Teresa. Lumapit si Sumi at yumakap sa kanilang dalawa. Sa unang pagkakataon, magkakasama na sila. Hindi bilang tatlong taong inikot ang tadhana, kundi bilang isang tunay na pamilya. Pagkatapos ng programa, nilapitan ng mga miyembro ng board si Elian. Sigurado ka ba sa desisyon mong ito, Elian? Tanong ng chairman. Ang kumpanya ay maraming kaakibat na responsibilidad. Tumingin si Elian kay Sumi, na abala sa pakikipagkwentuhan sa ilang batang anak ng empleyado. Hindi lang siya matalino, marunong siyang makinig. Marunong siyang magmahal. At higit sa lahat, hindi siya kailanman lumaki sa kayamanan. Kaya alam niyang pahalagahan ito. Kaya oo, sigurado ako. Kinagabihan sa loob ng opisina ni Elian, pinirmahan niya ang dokumento ng pagkakaloob ng shares. Sa ilalim ng kanyang pirma ay ang pangalan ni Sumi. Sumi Alonzo Romero, legal heir and successor. Tumingala siya sa lumang portrait ni Don Vicente sa dingding. Hindi ko sinunod ang landas mo, pa. Mahina niyang bulong. Pero ito ang tamang paraan ng pagiging ama. Isang taong makalipas ang lahat ng kaguluhan, pag-amin at matinding emosyon, muling pinuno ng mga tao ang bagong tayong culinary center sa puso ng Maynila. Pero ang lugar na ito ay higit pa sa isang paaralan o training facility. Ito ay bunga ng isang pusong pinagdaanan ng lahat. Kahirapan, pagkakahiwalay at muling paghilom. Isang malaking tarp ang nakasabit sa main gate. Welcome to Sumi's Sweet Hope Foundation. Para sa mga batang may pangarap, kahit sa kalsada nag-umpisa. Ang gusali ay may 3 palapag. May kusina sa ground floor, lecture room sa itaas at dormitoryo para sa mga scholars. Sa bawat sulok may mural ang mga batang naglalako, mga ina sa tabi ng kalan at mga kamay na gumagawa ng suman. Sa entablado sa harap ng bakuran nakatayo si Sumi. Ngayon ay 11 taon na siya. At bagamat bata pa, kitang-kita na sa kanyang tindig ang tapang at kabaitang namana sa kanyang mga magulang. Suot niya ang apron na may bordang, Sweet Hope, at hawak-hawak ang isang maliit na microphone. Sa kanan niya ay si Elian, nakasuot ng simpleng polo at may hawak na folder ng dokumento para sa scholarship grants. Sa kaliwa naman si Teresa, nakaupo pa rin sa wheelchair pero malusog na at may makakapal na notes ng reseta at recipe sa kanyang kandungan. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Panimula ni Sumi, baka sa boses ang halong kaba at saya. Maraming salamat po sa pagdalo sa pagbubukas ng isang lugar na hindi lang po para sa akin, kundi para sa lahat ng batang kagaya ko. Yung minsang tinawag na marumi, makali at walang pag-asa. Tahimik ang lahat. Ilang VIPs ay pinupunasan na ang mata. Ang Sumi Sweet Hope Foundation ay hindi lang po basta paaralan. Isa po itong tahanan para sa mga batang gustong matutong magluto, magnegosyo, at maniwala sa sarili. Galing man po kayo sa karinderya, sa kalsada o sa estero, dito po ay pantay-pantay po tayong lahat. Palakpakan, tumayo si Elian hawak ang mikropono. Ang ideyang ito ay hindi sa akin galing. Galing ito sa isang batang babae na minsan tumayo sa harap ng entablado para ipagtanggol ang kanyang pagkatao. At galing din ito sa isang babaeng tahimik na lumaban kahit wala siyang boses. Kaya ngayong araw hindi ko kayo inaalok ng negosyo. Inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng pagbabago. Sabay na lumapit si Elian kay Teresa at hinawakan ng kamay nito. Tulad ng sinabi ng aking anak, ang suman ay hindi lamang pagkain. Isa itong kwento. Isa itong alaala ng pagmamahal, sakripisyo at katatagan. Matapos ang programa, pumasok sa kitchen training hall sina Sumi at ang mga unang scholars ng foundation. Mga batang tinulungan mula sa mga rescue center at dating nanirahan sa lansangan. Bawat isa ay binigyan ng apron at name tag. Lahat ay natatawa. Kabado, pero excited. Okay, sigaw ni Sumi. Una nating lesson, suman na may kaluluwa. Tawanan ng lahat. Hindi ito basta lutong malagkit dagdag niya. Ang tunay na suman ay niluluto ng pusong marunong magmahal. Sa sulok, si Teresa naman ay nagmamasid. Tila ay nakikita niya ang kanyang dating sarili kay Sumi. Isang batang hindi lang marunong magluto, kundi marunong magmahal. Pagka-uwi sa mansyon, pagod pero masaya si Sumi. Sa veranda, magkakasama silang tatlo. Kumakain ng suman habang pinapanood ang papalubog na araw. Tay, bulong ni Sumi. Salamat po sa lahat. Ngumiti naman si Elian. Ako ang dapat nagpapasalamat. Dahil sa suman mo, nahanap ko ulit ang sarili ko. Ma, sabay tingin niya kay Teresa. Bukas po, pwede niyo na po akong turuan gumawa ng latek. Tumango naman si Teresa at may bahagyang ngiti. Oo anak, pero sa tamang paraan ha. Walang shortcut. Gaya ng pagmamahal. Dahan-dahan pero buo. Habang sumasapit ang gabi, pinapanood ni Sumi ang mga bituin sa langit. At sa kanyang puso, may kislap ng pag-asa na dati parang imposible. Ang batang minsang naglalako ng suman sa bangketa, ngayon ay may tahanan na, may pangalan, at may kinabukasang hindi na kailangang ipaglaban sa lansangan. Ang suman, simulat sa pool, ay hindi lang pala pagkain. Ito'y alaala ng pagmamahal, pagkakakilanlan ng pinagmulan, at tulay ng pusong handang magmahal kahit masaktan. At sa bawat balot ng dahon ng saging, sa bawat katas ng gata, sa bawat lutong may kwento, doon mabubuhay ang diamanting puso ni Sumi. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal na hindi kailanman nawala. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kadiri!